Hi everyone! Good morning! Welcome to another vlog. It is Saturday, February 11, 2023. And today po ay day off ako. Tapos si Ray, ayan, busy siya kasi magluluto siya ng papaitan. At may work din siya later this afternoon. And also, may nagtatanong na kung free ba daw yung accommodation ko dito at sagot ba din daw ni employer yung plane ticket papunta dito. Sasagutin natin yan later. At today ay maglinis din ako ng bahay. So, yun yung day off. Every day off ko. Hindi naman every day off. Yung parang pag nagde-day off ako, at least may ginagawa sa bahay. Tapos pahinga din. Kain, luto. Yun. Ano yan? Palakas. Pampalakas ng arthritis. Pampagout. Ang daming pangpagout. Si Kuya kumakain nito atin, no? Papaitan. Oo. Naguhulaan nga kami kung anong luto yun. Oh. Sabi. Sabi ko, baka ano yan, gagawin niya yung ano, dinakdakan. Dinagda. Sarap kasi pulutan. Or after na mag-inuman. Ay, may inuman si Kuya mamaya? Dito? Hindi. Doon sa kaibigan niya? Oo. May trabaho si Kuya Ante? Boiled na yan? Huwag ng konti. Papaitan. Recipe for today. Wow. Sobrang gout na yan. So, ayun guys, si Ray, siya yung nag-prepare na siya ng papaitan niya para lumakas yung gout niya. So, yun pa yung secret. Ito yung binili namin doon sa Hong Kong supermarket, doon sa 17th Ave, Southeast, sa may Forest Lawn. Tapos, ngayon, ang gagawin ko ay maglinis na dito sa mga, ano niya, pinaggagawa niya dito. It's my turn. So, magsasaing ako. At ito lang yung pag day off, luto lang, tapos kain, linis, yan lang. Tapos kung may more budget, shopping. Pero wala tayong budget, stay home. Ano yan? Puso? So, ano na yan, chef? Anong ginagawa mo? Malay ko. Hindi mo alam? Nagluto ka ba? Sa bagay, tayo lang naman yung kakain, kaya kahit pabara-bara na. Wow! Sarap ng gout. Nagugutom na ako. Tcharan! Oh, di ba kayo nagugutom dyan? Ito dito, pag day off, ano lang, pag hindi ka lumalabas, eh di
maglinis-linis ka sa bahay, tapos luto, kain, yun lang. Tapos after pahinga, so ito yung ano, hindi naman to every day off na naggaganito. Pag ano lang, pag yung bored ka, wow, bored! Hindi naman. Pero di ba? Dito sa bahay, bihira kaming nagkikita-kita dito kasi lahat may trabaho. Tapos yung dalawang anak naman nila ni ate, high school, nag-aaral yun. Yung isa, college na. Tapos yung isa, nasa high school pa. Tapos yun, hindi kami nagkikita-kita dito. Kaya dito sa bahay, tulungan kami. Kung sinong may bakante, siya yung ano, maglilinis, or tulungan. Luto, or something gano'n. Wala nang time dito, guys, minsan. Kasi pagod ka na from Monday to Friday, minsan nga, Monday till Sunday, walang pahinga, talagang may work every day. Kaya pag day off mo, kung para lang sa akin, pag day off talaga, i-ano mo na lang na sa bahay ka na lang, yung rest ka na lang ba, hindi ka na makakalabas kasi ano pag energy mo na lumabas, di ba? Ipahinga mo na lang. Tapos to, linis, kain, wala ka ng time na maggala. Pero of course, minsan, kailangan mo rin i-treat yung self mo na lumabas ka sa bahay, punta ka ng mall. That if may budget ka na mag-malling, di ba? Yun. So, every Saturday, day off ako, tapos minsan si ate minsan day off siya ng Saturday. So, ako talaga every Saturday. Wow! Not unless i-surprise ako ng tawag ni boss na please pumasok ka. Or kasi hindi pumasok yung isa, ganun. Yun guys, dumating pala ako dito ng February 16, 2019. Tapos, pagdating ko dito, di ba, wala nga akong kakilala. So, doon ako nakitira sa kaibigan ng agency ko. Tapos, the next day, yun din pala, yung the next day, minute namin yung boss ko. So, sinamahan ako nung ni Kuya, yung friend ng agency ko sa Dubai. So, pumunta kami doon sa store, tinawagan niya si boss na, boss, pwede ka ba naming ma-meet? Ganon. So, pumunta kami doon sa liquor store ni boss, doon sa isang liquor store niya sa Forest Lawn. So, nag-meet kami doon ni Amo, tapos sabi niya na kumusta? Kumusta yung mo, biyahe mo, ganon, chuchu. Pag nag-ask ako, boss, saan ako pwedeng tumira? Sabi ko ng ganon sa kanya. Sabi niya, oh, no, not a problem, sabi niya ng ganon. Kasi, may customer siya doon na Filipino couple na willing silang iparent yung isang room nila sa bahay. Kaya kinausap ni Amo before ako dumating dito sa Canada. So ngayon guys, ang nangyari, the next day, lumipat na ako before pa umalis yung kaibigan ng agency na bumalik doon sa Toronto. Ngayon, pagbalik niya, before siya bumalik pala sa Toronto, hinatid na niya ako doon sa bahay. Filipino couple na customer siya ni boss doon sa liquor store niya. So, yun, naglipat ako, dala ko na yung mga bags ko, mga gamit ko, lipat na ako doon. Tapos, syempre, pagdating ko dito, wala akong pera pa na i-rent nga. Kasi naubos na dun sa gastos dun sa pag-process ng papers papunta dito. So, actually, naintindihan yun ni boss. Kaya, ang ginawa ni boss, siya yung nag-down payment doon, 1 month advance, 1 month deposit. So, siya yung nagbigay doon sa couple na yon. At yung rent ko doon was $310 plus utilities na yun, meaning kasali na yung wifi, water, yung lahat doon, energy, mga ganun. So, 310 monthly. So, si Amo ang nagbayad noon. Kasi, di ba, syempre, wala pa akong money pagdating dito. At naging prangka ako doon kay Amo nung first meet namin. Sinabi ko talaga, boss, wala talaga akong money na dala. Wala na talaga akong allowance, sabi ko ng ganun. Which is, naintindihan naman. Sabi niya, no problem, sabi niya ng ganun. So, sana all, no problem. So, nung nakalipat na ako doon sa bahay,
na doon sa Filipino couple na yun, nag-arrange na ako ng mga gamit muna. Nag-arrange muna ako ng mga gamit. Tapos, sabi ni boss sa akin, sige, pag-settle ka muna dyan sa bahay. Mag-arrange ka muna ng mga gamit mo. Kaya yun, nag-ano muna ako ng mga gamit ko. Tapos after nun, pumunta ako sa store niya. Ito die, bongga, kasi mabait yung boss ko. So, pumunta ako sa store niya. Sabi niya, Lucille, punta ka dito sa store ngayon. Open ako ng 10 a.m. Sabi ko, sige boss, punta ko. So, akala ko, magti-training na ako. Ngayon, ang nangyari, pagdating ko doon, usap kami. Tapos sabi niya ng gano'n na, ito yung store. So, hindi muna tayo mag-training today. So, sabi ko, sige boss, no problem. Sabi niya, pero okay ka ba daw na mag-work dito, ganito. Sabi ko, yeah, wala naman na akong choice kasi nandito na ako eh. Ito yung dream ko, di ba? So, ang sabi ko nga before, kahit anong pathway or kahit anong trabaho ko dito, basta makapasok lang ako sa Canada. So, wala. Kiver, wapakils, bahala na. So, sabi ni boss, tinakot pa ako niya. Hindi naman si tinakot, pero sinabi niya sa akin, alam mo ba na pag nagtatrabaho ka sa liquor store, may robbery. Sabi ko, wapakils, i-rob nila ako, wapakils, sabi ko ng ganun. Tapos, yun, usap kami, familiarize lang doon sa store, ganito, ganyan. Actually, 10 to 2 lang si boss nagtrabaho doon. So, I went there around 12 noon. So, nagstay ako until 2. Ngayon, ito pa guys, binigyan ako ni boss ng allowance ko. Binigyan niya ako ng $1,000. So, yung $1,000 ko na yun, sabi niya, ibili ko ng grocery ko. Tapos, bili ng grocery. Tapos, bili din ako ng coat ko na yung makapal, mag-shopping ako. Kasi nga, February yung pagdating ko dito, grabe, sobrang lamig. Tapos yung dala ko na coat, yun lang yung bili ko doon sa Bahrain. Doon pa sa lang ba, sa Changi lang, oo, doon ko yung binili. Doon sa may Manama, doon ako bumili kami ni Ray, sinamahan niya ako. Tapos, ayun na, siyempre, char-char pa tayo, sabi ko ng ganun, ay, boss, this is too much. Ganun-ganun pa ako, pero sabi ko sa sarili ko, siya, $1,000 na to, parang ganun. Yun, ng grocery ako. After pa nun, binigyan niya ako ng cash ng $1,000. Yun, sumakay ako sa sasakyan niya, drinap niya ako, doon muna sa bahay. So, umuwi muna ako sa bahay kasi sabi ko, hindi ko pa naman alam yung around ng na area na yun, kung saan ako, kung ihatid ako ni Amo doon. Tapos, di ko na alam kung paano bumalik. Tapos, sinabi ni Amo, bili ako ng SIM card para doon sa phone ko. Tapos, yun yung nabigyan na ako ng $1,000 ni Amo. So, ang ginawa ko, kasi yung tiniran ko doon, malapit lang sa No Frills. So, naglakad ako papuntang No Frills. So, bili ako ng mga food ko. Tapos, yung coat, hindi muna kasi gusto kong pumunta either sa Ukay-Ukay or sa mall. Kaya lang, hindi ko talaga, kasi wala talaga akong alam. So, next na na ginawa ko is, sinamahan ako nung landlady ko doon na kumuha ng SIM card. So, sa Chat R, doon sa Marlborough, Northeast, doon ako kumuha ng SIM card para para magamit ko. Kasi hindi ako makontak ni boss, not unless may wifi ako. So, yun lang. Kaya bumili ako ng SIM card. Yun, so yung last na ginawa ko is yung SIM card. Bumili ako ng SIM card. Kasi may na ako may SIN, may bank account. So, na-process ko na rin yung health card ko. Tapos yung Alberta ID. So, yun na lang talaga yung last. Yung SIM card. Tapos after nun, wala na. Good to go na ako. Tapos, ito pa. Yung accommodation ko, hindi siya sagot ng boss ko. So, ko talaga yun, expense ko talaga yun. Kaya lang, ang nangyari sa akin, pagdating ko dito is totally nag-prank ko, wala na talagang pera, ganun. So, siya muna nagbayad. So, nung next rent, ako na yung nagbabayad kasi sumasahod na ako. Kaya, yun, buti mabait si boss at sinagot niya yung 1 month advance at 1 month deposit.
Regarding naman sa ano ko, sa ticket ko, yung ticket ko kasi, nasa kontrata yun na i-shoulder ng boss mo yun or ng employer mo yung plane ticket mo papunta dito. So, ang nangyari sa akin, nag-ask si amo kung saan na yung print out ng ticket, yung receipt na binayaran ko para sa airfare ko papunta dito. So, print ko, binigay ko sa kanya, and nagastos ko ata sa ticket is $1,500. Tapos printin ko lang yung receipt na may nakalagay doon, 1,500 talaga. Tapos yung itinerary ko. And then, binigay ko kay boss. Nag-issue lang siya ng check sa akin. Tapos yun, Milo, kinagat mo yung stand ka. So yun, binigyan ako ni boss ng check. Tapos, diniposit ko na doon sa bank account ko. So, at least may pera na ako doon, di ba? So, may 1,500 na ako nung pagdating ko na dito. Nung after inisyuhan ako ni boss, Milo! Milo! Halika nga! Come. Oh, yung makulit na Milo! Milo! Come! Bait yan. Mabait yan si Milo. Tapos yung na-deposit ko na yung pera doon sa bank account ko, of course, hindi ko talaga ginalaw yun. Wala din naman akong mapupuntahan kasi wala akong kakilala dito nung pagdating ko. No friends muna. So, yun, kaya hindi ko nagastos. Nandun lang yun sa, doon sa account ko yung money. At hindi pa pagdating ko dito, hindi pa ako gumagala kasi after nung nabuo ko na yung mga requirements like SIN, bank account, yung healthcare card, yung Alberta ID, yung SIM card ko, tapos na-deposit ko na yung pera. After nun, training na agad ako, salang na ako doon, pero doon ako sa kabilang liquor store nag-training. And then, yun, training muna, tapos paano mag-handle ng till, ganon. Nandito na ako sa basement naglilinis, guys. So, ito pa pala, yung yung tinirhan ko ngayon, iba na to, lumipat ako from doon sa first na tinirhan ko. Lang ata ako nagstay doon, mga 3 months. Tapos, lumipat ako dito sa Ogden para malapit lang din dito sa workplace ko, nilalakad ko lang siya. Tapos ang bait ng nahanap ko na may-ari ng bahay, ng sobrang bait. Para kaming pamilya lang dito. As in, sobrang bait, wala akong masabi. Super. Ni ate at kuya yung tinirhan ko dito. Taga-ano sila? Batangas. Batanglin. Mga mababait sila. Tapos, yun, ito, nilalakad ko na lang. Compared before doon, nung nasa kabilang bahay pa ako nakatira, doon sa may Dover, gumagastos ako ng, bus pass. Imagine yung bus pass, monthly pass, nasa $100. So, everyday ako yung, nagta-travel. Kaya, I need to buy a monthly pass. Pero dito, lumipat ako. So, yung 100, hindi ko na nagagastos kasi nilalakad ko na lang. Sobrang tipid. So, yun, tipid-tipid lang. Hindi naman bago sa akin din yun kasi ex-OFW ako. OFW ako ng Middle East sa Bahrain. So, pag mga OFW na, easy na lang yun sa atin yung mga ganyang eksena, di ba? Sa pagtitipid, nako, no question. Sa mga, yung mga homesick, wala yan. Pagdating dito, huwag kayong matakot kung mag-isa lang kayo. Kaya nyo, ito pa, Canada na, di ba? Sa Middle East nga, nakakaya natin mag-isa lang tayo. Dito pa, di ba? Super easy dito. Tapos, maraming work din dito kung kayo nagbabalak na pumunta dito. At pray ko na sana smooth lang yung mga application nyo papunta dito. At, syempre, makahanap kayo ng employer na mabait. Yung supportive, very supportive na employer. Para easy lang. Hi guys! Tapos na akong ligo, tapos na akong maglinis, maligo. Ngayon ay kakain na kami. At yung kakainin namin ay yung papaitan. Yun yung ulam namin. Lunchtime na. Actually, lunch namin 3:37 p.m. na. Kaya okay na yun. So guys, harap ng papaitan. Kain tayo. Yun. Oh.
Naku, delikado ang cholesterol ngayon. That's it for today, guys. So, yun lang. Yung accommodation ko, hindi siya free. Tapos, yung plane ticket ko, yun yung sagot ng employer ko. So, yun lang. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless everyone. Bye. Happy Sunday. Sunday fun day.